Ang tatag din ng sikmura nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, ano? Walang kadala-dala. Alam niya namang hindi niya baluarte ang Davao Region, mga kababayan, mula pa noong kampanya 2025 senatorial election. Sinugod niya pa rin ang Davao Region. Ayan. Nababastos tuloy siya, mga kababayan. Imbis na ang sinisigaw, Bongbong Marcos, Duterte, o eto, katatapos ng lindol sa Manay, Davao Oriental, mga kababayan. Sumugod na naman si Bangag. Nangyari, walang pinagkaiba tulad ng eleksyon, mga kababayan. Imbis na matuwa sa kanya ang mga tao, isisigaw Bongbong Marcos, hindi po. Duterte pa rin ang sinisigaw, mga kababayan. At maliban dyan, hindi siya pinansin eh. Parang multo yung dumaan, mga kababayan. Hindi siya kilala eh. Kilala siya presidente, pero alam mo yung hindi sabik ang mga taong makita siya. Kahit man lang makadao pang palad, hindi po inasam-asam ng mga taga Davao na makadao pang palad ang presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Dumadaan lang ho sa harapan nila. Yung mga tao, yung iba nga, di tumitingin. Meron po, mga Gen Z, syempre, may mga di-camerang cellphone, mga yan. Kumbaga, parang ano na lang baga, compilation na lang, o tawag collection na lang siguro ng mga video nila, na isang araw, pumunta sa lugar nila si Bongbong Marcos, o kinuha nila ng video. Ganun lang. Tuloy, yung video na yun, yun pa ang nagpakalat, mga kababayan, na nagkaroon nga ng bastusan sa Davao Region. Imbis na isisigaw BBM, Duterte ho. Eto, ang video, mga kababayan, panoorin natin. Walang kadala-dala si Bongbong Marcos. Walang kadala-dala. Ang tigas ng bagang, mga kababayan. Eto na, panoorin na po natin. Duterte! Duterte! Atras na. Extend na kayo. Kawawang nilalang, mga kababayan. Siya na mismo lumapit sa palay. Ay, sorry. Yung manok, ano ba? Yung palay na po mismo lumapit sa manok. Pero hindi pa rin po tinuka. Di ba? Napakalapit niya na sa mga tao. Yuko pa nga siya eh. Siguro, nagbabakasakali siya, mga kababayan, na meron isa doon sa mga nakatumpok na yon na makipagkamay sa kanya. Wala ho nakipagkamay, mga kababayan. At sa bungad ng video, Duterte po ang sinisigaw. Hindi po Bongbong Marcos, hindi nga palakpakan. Wala nga tayo nakitang natuwa na mga taga Davao Oriental sa pagdating niya, mga kababayan. Naglakad siya, tinignan lang siya ng mga tao, hindi siya sinigawan na maraming salamat, Mr. President. No? Sa bagay, mga kababayan, hindi na po bagong bagay sa atin ito. Napakarami na po natin napanood na ganitong klaseng video. Di ba? Merong iba peke, merong karamihan totoo. Ito, pinapakita ko, totoo ito. Ngayon, ganito kasi yan, mga kababayan. Bakit nagkaganyan ang turing ng ating mga kababayan kay Mr. President? Bakit? Kitang-kita ho kasi nila ang kakulangan, mga kababayan. Napakalayong agwat o diferensya ng Administrasyong Marcos at Duterte. Ang Duterte pa rin talaga
mga kababayan, ang hinahanap ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, Duterte brand of leadership pa rin po. Ayan, nabubulol pa tayo. Ang hinahanap ng ating mga kababayan. Kaya, karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Davao Region, sa buong Mindanao, mga kababayan, kahit man siguro sa Cebu, karamihan dyan, gustong maupo na si BP Inday Sara. Kasi unang-una, sa peace and order pa lang, mga kababayan no? Hindi kayang pantayan ni Bongbong Marcos ang nagawa ng isang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na kahit maglakad ka, madaling araw sa aman panig sa ating bansa, ramdam mo na payapa, hindi ka nangangamba na pagdating sa unahan may sasaksak at hold upin ka, ganon, wala. Pero ngayon, lintik, lipana na naman mga kababayan. Isang simpleng peace and order lang, hindi pa magawa. Droga. Kahit pa sabihin nilang bumababa na daw, no? Ang bilang ng mga pulburon sa ating bansa, kalokohan. Kung nung administrasyong Duterte nga, tinutukan yan ako, aminado ako. Hindi nga 100% nawala ang pulburon sa ating bansa. Ngayon pa kaya na ang mga droga parang recycle lang, mga kababayan. No? Magugulat na lang tayo, nandiyan na sa balita, may nasabat daw. Wala naman nahuhuli. Wala naman po nahuhuli, nakukulong ng mga taga-bit-bit ng pulburon. Mayroon pa sabihin dito yung English na salita. Mga kababayan pagdating sa pulburon kasi baka ma-restrict itong ating YouTube, sayang naman. O ating video mismo, sayang din naman po mga kababayan. Di ba? Hindi na siya gusto ng ating mga kababayan. Mr. President, hindi niyo po ba nakikita ang mga nangyayari sa ating bansa? Mismong ikaw, experience mo. Saan mang panig ng bansa ka pumunta? Maliban na lang dyan sa lugar ninyo. Kahit nga siguro sa lugar ninyo Duterte pa rin Di ba? Duterte ho ang hinahanap. Duterte po, Mr. President, ang gusto ng karamihan. Nung una, ginusto ka ng ating mga kababayan kasi akala nila may pagpapatuloy mo ang mga nasimula ng dating Pangulong Duterte. Pero wala. Nadismaya, nabudol mo sila. Kaming lahat. Marami na po may ayaw sa'yo, Mr. President. Ayaw na po namin sa'yo. Totoo yan. Karapatan namin itong sabihin na ayaw na po namin sa'yo. Dahil iniluklok ka lang namin dyan. Isa kami sa mga bumuto sa'yo. Ayaw na namin sa'yo. Hindi namin gusto ang pamumuno mo dahil hindi mo nasunod o hindi mo sinunod ang mga ipinangako mo na continuity buhat pa sa administrasyong administrasyong Duterte. Wala. Kaya ayaw na namin sa iyo kung pwede ba. Tablan ka naman ng hiya. Nipis-nipisay mo naman ng kaunti yung kapal na mukha mo. Mr. President, kaliwat kanan ng rally, karamihan ayaw sa iyo. Mga Gen Z nagwawala na. Maliwanag, ayaw pa rin sa iyo. Hindi ka ba nakakaunawa? O sadyang makapal lang ang mukha mo? Hindi ka ba nahihiya? Na pinipilit mo na lamang na ipagdiinan o iupo yung sarili mo bilang Pangulo samantala ang sinisigaw ng ating mga kababayan, ayaw na namin sa'yo. Ganon. Grabe, no, mga kababayan, no? Kung ako niya, mahihiya na ako Delikadesa ba? Delikadesa. Yan ang kaibahan po ng isang Duterte at ng Marcos. Meron pong delikadesa ang mga Duterte, mga kababayan. Samantalang ang Marcos, kayo na lamang po ang humusga.
O ito pa isang balita, mga kababayan, dagdag ko na rin. Di ba guys, natandaan nyo, noong isang araw, ang sabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, ayan, basahin ko, no? There is one person that knows everything. Siya ang magiging state witness. Walang iba, kundi si Romualdez, mga kababayan. Ombudsman Rimulya has started that a high-ranking official from Leyte is in the running to be state witness. Naloko na. Naloko na ito, mga kababayan. Kung sino yung ikinanta ng mga Diskaya, ikinanta ni Gutesa, state witness na siya ngayon. Anak ka ng patola, minamahal kong Pilipinas, ano nang nangyari sa'yo? Baluktot na ang batas natin, mga kababayan. Kaya nyo pa bang magtiis, mga Pilipino? Kaya nyo pa bang tiisin ang nangyayaring kabulastugan sa bansa ninyo? Kung sino yung ikinanta, siya pa ang state witness ngayon. Pinagdalhan ng mali-malitang kwarta, state witness na siya. Sino na lang po ang hahanapin natin? Sino na lang po ang ipapakulong natin, mga kababayan? Baka mangyari pa nito. Pag itong si Romualdez kumanta sa ICI at sabihing lahat kasalanan ni Marcos, mabaliktad ang pangyayari, baka si Marcos pa magulo. Okay lang yun sa atin. Walang problema sa atin yun, mga kababayan. Di ba? Walang problema sa atin yun. Sa mga loyalista ka kaya, rambula na. Kanina, mga kababayan, ayan na nga. Dahil nga, sinabi ni Rimulya na siya na di umano ang magiging state witness itong si Romualdez. No? Dito sa napakalalang flood control project. Malalang korupsyon sa ating bansa. So, tatayo bilang isang state witness ito si Romualdez. Kanina, ayun, parang sinimula na yata nila, mga kababayan. Nagsimula na yatang kumanta itong si Romualdez. Siyempre, ikakanta niya, mga kababayan, yung tropa niya, yung kumpare niyang maliit na tao, yung maliit na mama at yung iba pa, para iligtas yung sarili niya. Parang ganun, mga kababayan. Ito, buong panayam kay dating House Speaker Martin Romualdez pagkatapos ng kanyang pagharap sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito po ang video, mga kababayan. Panoorin po natin ang buong panayam sa kanya. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process and, of course, any information about the insertions on the flood control. That was the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions
and I was able to answer it, and I feel very, very happy, and I welcome this opportunity to share all anything I know. So yung kay representative ko, ano pong tingin niyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here, and we shall await for the same. Sir, do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited, so that if I can share more information, I will do so. Sir, yung comment lang. Release your SALN? Huh? Sir, you going to release your SALN? I will do at the instance of the commission. So Sir, yung Sir, pupunta po kayo sa DOJ. I've not been invited to. Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and would you like to comment yung kay Orly? Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied by the corporator. That he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Di ba mga kababayan? Inosente ang datingan ni Tambalos-Los. Para talagang siya na, ang state witness, mga kababayan, O, pag ginawa na sa state witness, maligtas na, mga kababayan. Ano ba nangyayari na? Anak ng patula talaga, oo. Mga kababayan, kung sino yung ikinanta noong mas katotohanan na mga isiniwalat sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, siya na ngayon ang state witness. Nakakahiya na yung ating bansa. Pero nakukulangan po ako sa tanong ng mga reporter. Kung naroon ako bilang isang vlogger, magtatanong ako sa kanya. Total, mga kababayan, sangkot naman talaga si Saldico. Di ba? Pinangalanan din si Saldico. Ang itatanong ko sa kanya, alam mo kung ano? Sir Martin Romualdez, naniniwala ho ba kayo na meron pang isang mas mataas na tao na nag-uutos kay dating Congressman Saldico? Ayan. Di ba? Mga kababayan, ang gandang tanong nyo, bakit? Sa pool na kaagad siya eh. Sa tanong ko sa kanya, tinamaan na siya. Batay po yan sa mga salaysay ng resource person ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba nga, kinanta siya, mga kababayan. Di ba? Sa pool siya doon. Kasi nga, sinabi na rin yan eh, ng mga senador, ng mga nag-imbestiga, ng mga resource person, na maaaring merong mas malaking tao pa kaysa kay Saldico na nag-uutos sa kanya. Kaya niya nagawa yun. Mga kababayan, nang malaman natin kung ano magiging sagot niya. Di ba? At, karagdagan tanong, follow-up doon. Follow-up question, sir. Kayo daw po nasa likod ni Saldico. Totoo po ba yun? Nagtatanong ka lang naman Di ba? Di mo naman siya pinapartangan. Totoo po ba yun, sir, na kayo daw? Yung ganon, mga kababayan. Oo, alam natin na itatanggi niya. Pero, yung reaksyon ng mukha, mga kababayan, yung reaksyon po ng mukha, ang kukunan natin, o ang pagbabasihan natin. Kasi, mga kababayan, iba po ang lumalabas sa bibig minsan sa reaksyon po ng mukha. Kasi ang reaksyon po ng mukha, mga kababayan, utos po yan ng espiritu natin na hindi po katugma ng sinasabi mo. Yan. Maaaring mag-iiba. Yung itsura ng mukha. Di ba? Yun lang naman ang purpose ko doon, mga kababayan. Bagamat alam natin na itatanggi niya talaga. Kaso, hindi po na itanong ng mga mainstream media. Mga kababayan, baka may pakimkim, baka lang naman.
Baka may pakimkim pagkatapos ng ambush interview na yan, o mamaya, pila kayo doon sa labas ng House of Representatives sa may gwardiya. Meron doon, daanan nyo doon. Meron na doon mga nakasobre nakalagay na rin pangalan ng mga kampanya nyo. Baka may ganon. Baka lang naman, mga kababayan. Uso yan, yes. Usong-uso yan. Naku, alam ko yan, mga kababayan. Di ba? Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.